on Sunday, or in the Vedas naming, biblical meaning, which is triumphal entry. So, tingnan po natin po ito po yung pag-aaralan po natin. Yan. On Sunday tears. Bakit po kayo may nakadilig na tears na pagluha? Ano mo? Kasi may mga bagay po dito na kailangan natin makita. Yung iba nga po, hindi nila alam kung ano yung kahulugan ng palaspas na pang Sunday. Basta ang alam lang nila, iminawagay-way po nila yung mga palaspas po nila, at hindi po nila talaga alam yung talagang lubos na kahulugan po nito. Ngayon, ito po yung pag-aaralan natin para makita po natin ito. And more on it, gusto ko po na matutunan po natin kung ano po ba yung bagay na kung bakit lumuha si Jesus during the time na papasok po siya doon sa Jerusalem. Okay, tingnan po natin. What is Palm Sunday? Palm Sunday is so called because of the palm branches used. Ginamit po kasi nila dito yung mga dahon ng palma. So yun yung po winawagay-way po nila habang pumapasok na po si Jesus, habang nakasakay po siya doon sa asno. So ang pinapakita po dito na siya po yung hari, puno ng pagpapakumbaba at kapayapaan kung bakit po nakasakay sa asno. The triumphal entry then is amazing prophecy 483 years na po niyang bago po maganap. Ano po? So he fulfilled it by Christ Jesus, at siya po yung inihula po sa aklat po ng Daniel, at maging po sa aklat po na ni Zecharias, doon po sa Zechariah chapter 9 verse 9, pinapakita po dito yung pagdating niya, yung pagpasok po, yung matagumpay na pagpasok po na hari or Messiah na tagapagligtas po natin. Recorded by all the gospel writer. Ito po ay pinahayag po at sinulat at nakitala po sa mga sinulat po dito sa Mabuting Balita. The setting and the scene about 5 days before Passover, Jesus and the disciple from Bethany. Bago po maganap po yung Passover, which is the Feast of Passover, ito po yung pista ng pinapailaw ng levadura. Ito po yung napakahalaga kasama po doon sa Passover na pinagdiriwang po nila. Napakahalaga po kasi yung Passover. Pag sinabing Passover po, yan po yung sineselebrate po nila dito, pinagdiriwang po nila, yung pagpapalaya po sa kanila sa pagkakaalipin sa may unang paraon, yung kanilang pagiging alipin sa Egyptio. Most important of feast to begin, 300,000 pilgrims. So, ang dami po talaga na mga deboto o mga mananampalataya po ng mga araw na yun. Pero, ang problema po dito, mayroon po tayo tinatawag po dito, the past the triumphal entry to Palm Sunday tears. Instead, di ba, nakita natin yung matagumpay na pagpasok po ni Jesus po doon sa Jerusalem, ano po? Pero bakit siya naiyak? Bakit niya pinangisan po ito pong Jerusalem? Ano po kaya yung nakita po dito? Jesus weeping over Jerusalem. Now, this is the lesson about us, about our Lord. Ito po yung dapat na tingnan po natin kung ano yung matutunan natin doon. Una, dapat po na matutunan po natin dyan kung bakit po tinangisan ni Jesus po yung Jerusalem. This is something about doon sa mga tao doon sa Jerusalem. Habang nagsisigawan po yan, nagpupuri po yan, hindi po yung nagana nila, nakita nila. Kasi meron po nakita po talaga si Jesus dito habang papasok po siya sa Jerusalem. He sees beyond the pleasantries. Higit pa doon sa kanilang kasiyahan yung nakita ni Jesus. At ano po kaya yung nakita niya po dito? Verse 41, sabi po dito, he beheld the city. Noong time na natanawan niya po yung lungsod na yun, there's something that he see. Nakita niya, may nakita siyang bagay na parang iba eh. Kung mapapansin po natin, kahit sa atin, pag sumasapa po tayo, minsan makikita mo, maganda siya, masaya siya, makaaya-aya yung kanyang itsura. Pero, beyond that, yun yung nakita po ni Jesus. Hindi po yung kumbaga panlabas lamang po, kundi yung kalooban ang nakita po ni Jesus dito. Tingnan po natin, sabi ng Lucas chapter 19 verse 41. Namalapit na siya sa Jerusalem at natanong ni Maria, ang lungsod, ito'y kanyang pinangisan. The question is, bakit kaya umiyak si Jesus? Bakit kaya nanangis po si Jesus dito? So much in the words is this superficial. So, pag sinabing superficial, ibig sabihin, yung panlabas lamang. Karaniwan na nakikita po natin dito,
Kapag lumabas ka dito, kahit dito po sa atin, makikita niyo yung panlabas lamang. Ilan po ay, kapag tinitingnan niyo po, o makikita niyo lang yung po, ako, ano po, makikita niyo lang na, pogi ako, kapal na. Kapal ko, ano. Yung ibig ko sabihin, kung ano yung itsura ko lang, yun lamang po yung makikita niyo. Kahit natingnan mo yung katabi mo, makikita mo sa kanya yung panlabas lang. Pero, mayroong nangungusap sa kalooban niyan at yun yung nakita po ni Jesus sa iniwan niya. At kung ano yung bagay na mangyayari doon sa Jerusalem, yun yung nakita niya. Hindi yung mga kasiyahan ng mga tao, hindi yung kagalakan ng mga tao, kundi ang nakita niya po dito, yung bagay na nakapaloob doon sa Jerusalem. The mount of ceremony of the occasion. Hindi po yung kumbaga parang karangyaan o sabihin po natin na yung seremonya nila, sabihin po natin, okay, ang ganda, di ba? Usually, nakikita po natin yung mga event po na nagaganap po sa mundo po natin. Isa, natutuwa tayo, ang ganda naman ito, saya naman ito. Nakikita natin, pero alam niyo po sa Panginoon, actually, hindi po yung nagiging kaganapan sa Panginoon eh. Alam niyo, meron po akong nabasa po sa Biblia is about yung pong ayaw ng Diyos yung tinatawag na walang taros sa pagsasaya. Minsan po kasi tayo nalulunod tayo doon. Pero, beyond that, mayroong tinitignan talaga ang Diyos sa buhay natin. At ang malaking tinitignan ng Panginoon doon, kung ano yung laman ng puso natin. Puro kasiyahan lang po ba yung laman ng puso po natin? At hindi natin naman nakikita yung pinakamahalagang bagay na kung bakit po tinanggap natin si Jesus, bakit pinapapasok natin sa buhay natin si Jesus. Yun po yung bagay na hindi natin nakikita at hindi natin alam. Dahil tayo lang pasi lamang po sa paglabas. Okay. But Jesus is beyond this outward beauty. Hindi niya tinignan yung kagandahan ng Jerusalem. Hindi niya tinignan yung mga hiyawan po ng mga tao. Kundi beyond that, yung mga bagay na nakapaloob doon. What is his make him with? Yun po yung nakapaglagay po sa kanya kung bakit po siya naiyak. Now, there's a question here, at ang tanong po dito, is He great and what is His in your life? Kapag ikaw, tinitignan ka ngayon ng Panginoon, nakita ka ng Panginoon sa oras nito, ang Diyos kaya'y magdadalang hati, mamimigati, mananangis, o masisiyahan siya sa iyo. Uulitin ko po sa inyo, hindi ang tinitignan ng Panginoon yung panglabas mo. Maaring maayos ka ngayon sa panlabas, maaring maganda ang kasuotan mo, maaring naka-makeup ka, maayos ang buhok mo, mabango ka, bagong paligo ka, pero hindi yun ang tinitignan ng Lord. Yung kalooban po natin. Kaya ang tanong po dito, hindi kaya mabigati ang Panginoon kapag nakita ka ngayon niya. Magalang po kaya at malubog ang Panginoon kapag nakita ka niya at yun po yung titignan po natin. Ano po? This is beyond the outward in the church. Yung pong sinabi po dito na, I know thy works. Alam ko ang iyong pagagawa. So alam niyo po, mayroon po nakapaloob po dito eh. Ito po yung sinabi po sa aklat po ng Pahayag chapter 2 verse 2, Revelation chapter 2 verse 2, sabi po dito sa atin, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtiyagang pagtitiis. Alam ko hindi mo kinonsinti ang masasamang tao, sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. So, kung minsan po kasi may nakapaloob dito, alam niyo, minsan tayo, pagkakakilala natin sa sarili natin, tayo po ay mga naglilingkod sa Panginoon. Pagkakakilala natin, tayo po ay talagang mga Kristiyano na, and we are being faithful to Him already. Pero, ang tanong po dito, nakapagdudulot po ba talaga tayo ng anuguran sa Panginoon? O tayo po ba ay nakapagdudulot ng kapiganian sa Kanya? So, sabi ng Lord sa atin dito, nakikita ko ang inyong mga gawa. So, ibig sabihin, okay, nakikita niya naman yung pagsisikap natin. Pero, kung minsan po kasi ang Lord po kasi, hinahalukay niya yung kalooban ng puso natin. Sinisilip niya kung ano talaga yung naman ito. Like for example, nandiyan ka ngayon, nakaupo ka ngayon dyan, nakikinig ka. Ano kaya yung naman ng puso mo? Ano kaya yung nakikita sa iyo ng Panginoon? Are you seriously taking and listening to the words that you heard today? Ibig sabihin po ba nito talagang itong pinapakinggan mo, may makapagdudulot po ng pagbabago sa buhay mo? O parang wala na? Kasi karamihan po sa buhay po natin ngayon, minsan kapag hindi po natin gusto,
Nineneglect lang natin, pinabayaan lang po natin, binabaliwala lang po natin. Pero alam niyo po ba, ang Lord, hindi po natin kailangan baliwalain lang sa buhay natin. He is special. He is so important. Kailangan talaga na papasugin mo siya. Kaya nga triumphal entry. Ang ibig sabihin po nito, as you wave your palm tree or your palm leaves to Him, kailangan yung puso mo rin nag-wave sa Kanya. Kailangan praise mo rin siya sa pamamagitan ng puso mo. Hindi lang yung kamay mo nakikita na tumataas yan. Nagpe-praise sa Panginoon yan. Kailangan yung puso mo mismo, yung kaluluwa mo mismo, para makita niya talaga yung buong katotohanan sa iyo. Hindi natin sinasayang yung pagkakataon pagdating sa Panginoon dahil alam natin na napakahalaga ng Diyos sa buhay natin. It seems beyond the outward in our lives. Tinitignan niya talaga yung bagay na kung saan ay parang hindi lamang po yung paglabas na sinasabi po natin, katulad po ito, the massage that hides inward sin. Nakikita niyo yung paglabas mo, pero inside may nakatago pa parang kasalanan na ayaw mong pabagpas sa Kanya. Na you are not willing and interested to take this out to you. Parang ayaw mong patanggal sa Kanya. Yun yung kumbaga parang gusto na malaman sa iyo ng Panginoon, nandito ka ngayon as a sinner, willing ka ba na pabaklas, willing ka bang patanggal sa iyo yung kasalanan na yun, willing ka bang paalis sa iyo, pabago sa iyo ng Panginoon yung bagay na hindi nakalulugod sa buhay mo. Karaniwan po kasi sa atin, minsan kung ikilala tayo sa Panginoon, okay, sabihin po natin na, I accept Jesus Christ, but not the things that He wanted me to learn. Amen. Hindi yung bagay na gusto niyang matutunan ko kundi yung gusto ko lang. Kapag, ito po yung gusto ko paliwanag po sa inyo. Hindi mahalaga dito kung maayos ka, kung maayos yung kalagyong, yung itsura mo. Ang mahalaga dito kung nagpapaayos ka sa Panginoon. Dahil mula sa isa yung lahat ng bagay na ito, kung hindi makakapasok sa buhay mo si Jesus. Yung triumphal entry, yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. And still, yun din po yung sinasabi sa atin, na kailangan maging matagumpay ang pagpasok ni Jesus sa puso mo. Kung kayo parang pinapakita rin po dito, the smile that hides inward tears. Isa na, mutipin na mo yung matabi mo ngayon, no? Ingiti-ngiti lang yan sa mga tabingin sa Kanya. Sige, tignan mo. Di ba? Sarap ng ngiti niya, ano? Ngumingiti siya, pero nababasa mo ba yung naman ng puso niya? Nababasa mo ba yung kalungkutan niya? Nababasa mo ba yung pangangailangan ng kanyang kaluluwa? Yun ang yung isa nakakaligtaan natin at yun yung pinapahalagahan ng Jesus. Actually, ang dami natin mga bagay na pinuproblema sa buhay Pero beyond that, alam nyo, yung problema na mas higit na pinupupusan ng Lord ang mahalaga. At alam nyo kung ano yun? Hindi yung pangangailangan mo sa pera. Hindi yung pangangailangan mo sa material na bagay. Hindi yung pangangailangan mo sa araw-araw. Kundi yung pangangailangan ng kaluluwa mo. Because we are all transparent to God. Nakikita ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos kaya-kaya tayong pagpalain Si Jesus kaya-kaya ibigay sa atin ng lahat. Kaya lang hindi niya binibigay yung bagay na yun. You know why? Alam niyo kung bakit? Kasi mas mahalaga sa Kanya yung beyond problem that you have. Hindi yung bagay na ito lang problema mo, nagpo-problema ka, nawawala ka na ng gana dahil marami kang papayarin. Alam niyo, hindi lang yung gusto lutasin ng Panginoon, kundi yung problema natin sa kaluluwa. Because we want us to see. Gusto ng Diyos dito maligtas po tayo. Ikalawang dapat po natin matutunan po is, He cares about our pain. Hindi lang po yung mga bagay na pangangailangan natin, kundi pati yung nararamdaman natin kirot sa puso natin. Na nagkukos po sa atin ng paglayo natin sa Panginoon. Nagkukos po sa atin ng pagkapahamak po natin. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung talaga pag-aaralan lang po natin kung bakit po tayo nandito ngayon, because God, Jesus cares for us. Hindi ka dadalhin ng Panginoon dito kung wala siyang malasakit sa iyo. Actually, ang Lord may malasakit sa lahat ng tao. Kaya lang, yun nga po, they ignored the concern of God to them.
Ayaw nilang pansinin yung malasakit ng Diyos. Yung pong kanyang pagmamalasakit sa tao, binabaliwala na po. Alam niyo, mapalad po tayo dahil napansin po natin yung malasakit ng Lord. At yun po yung pinakamahalaga doon na akala ko wala malasakit sa iyo ang Panginoon, pero ang hindi mo alam, every grace that you have in your heart, He wept. He wept over it. At nasasaktan po siya kapag nasasaktan ka. Kapag ikaw ay namumroblema din po ang Panginoon. Kaya na lagi natin karamay ang Panginoon sa buhay natin. Huwag mo sasabihin, iniwan ka ng Panginoon. Kaya lang kasi, ang Diyos mo kasi, hindi yan nakapokus doon sa panlabas na problema mo kundi sa panloob na problema mo. Yung masakit na nararamdaman mo sa panloob mo, which is the pain in our soul. Hindi yung pain of our body lang yung kanyang concern sa'yo. Hindi yung karamdaman mo lang, hindi yung rayuma mo, hindi yung arthritis mo, hindi yung kumbaga parang sakit lang sa batok mo, kundi ang talagang concern ng Panginoon po sa atin, hindi lang pagaling ka doon sa mga bagay niya, kundi pagaling ka doon sa sakit na nararamdaman mo sa kaluluwa mo. Yun yung malayang pagpasok ni Jesus at matagumpay na pagpasok niya sa buhay mo. His tears is His care. Ibig sabihin po nito, kapag ang Diyos ay nasasaktan para sa iyo, ibig sabihin, yung puno siya na malasakit sa iyo. Now, titignan po natin dito, was not His primary concern over their sin? Yes, but sin brings pain. Yan po kasi yung talagang napaka-komplikado sa buhay po natin. It's about sin. Yung sin po kasi kayang wasakin, hindi lang ang katawan po natin, kundi yung kaluluwa natin. Yung ating relasyon sa Panginoon. Yung ating kaligtasan. Kaya nga po, ito yung pinaka-concern po ng ating Panginoon. Now, kung mapapansin po natin, from the first sin in the Garden of Eden, doon po medyo nasaktan na po ang Panginoon para sa atin Dahil supposed to be, ang Lord kaya tayo pinag-iit para kasama niya tayo doon. Pero ano nangyari? Nawalay po tayo. We are separated from Him dahil po sa kasalanan. At yun nga po yung nangyari po doon, tayo po inanayo. Kaya kung mapapansin po natin, maraming tao parang hindi importante sa kanila, Panginoon. Kaya nga, Sunday, they miss it to give praise in God. Parang binabaliwala lang nila, actually, dapat lahat tayo, kumpleto tayo ngayong araw na ito. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin talaga siya. Dahil alam ng Diyos na punong-puno tayo ng pagkakasala. At yun yung naglagay sa atin para tayo mapahama. Like doon na po pumasok, the sin of Adam and Eve, pumasok po yung kamatayan. Pumasok yung maraming problema. Pumasok yung mga bagay na hindi magaganda, which give us pain in our soul. Yun yung naglagay sa atin na kung bakit tayo nasasaktan ngayon. Kaya hindi nyo napapansin, marami pong tao talagang hindi nila alam kung minsan bakit sila nasasaktan Mayaman naman sila, pero nasasaktan sila, kompleto sila na lahat ng bagay, pero nasasaktan po sila. Alam niyo po ba kung anong kahulugan po ng pain na yun? It is about their sin, na hindi nila inilalapit sa Panginoon. Pero sandali na magkaroon ng triumphal entry ito si Jesus sa buhay mo at napagtagumpayan niya yung bagay na yun at isinabit mo sa kanya yung makikita mo, doon po mangyayari na mahihil yung pain na yun. Amen. Every act of disobedience brings pain. Tandaan po natin yan. Kapag tayo nag-disobey sa Panginoon, yun po yung nag-cause ng sin sa atin. At makakasama po yan sa ating kaluluwa. So like for example, this time, itong linggo na ito, wala ka ngayon dito. Ano po yung nararamdaman ng Lord? Ito po yung alam niya na makakapagbulot po sa iyo ng sakit sa kaluluwa mo. Because this is a command of God. So this is the holy command of God, the divine commandment of God. Ang sabi niya, lagi natin ipapangilin, observe the Sabbath day. Sabi niyo po sa atin, lagi natin ipangilin yung araw ng pamamahinga. Kaya napakahalaga ng pagsamba. Kaya hindi ko po napapansin, di ba lagi ko po binabanggit po sa preaching ko po dito, na mahalaga ang araw ng pagsamba. Huwag niyong ilipanan yun na kahit na ang ginagawa mo, it is still grant the opportunity to praise God. Lagi mong excited ka palagi na ibigay yung Sunday mo kahit na sabihin mo na may transaksyon ka, mayroon kayong lakad na magkakaibigan.
Put God first. Ang Diyos ang unahin mo, huwag yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo, nandyan lang yun eh. And supposed to be, alam mo ba, na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, hindi yung kaibigan natin. Okay, tama po yun, maging friendly po tayo. Pero yung pagiging friendly mo, kung mahahantog po yan sa kapahamakan, pigilan mo yan. Stop it. It may cost you pain. At yun po yung dapat na i-surrender po natin sa Panginoon. Titingnan po natin, pipiliin po natin yung magiging kaibigan natin. Kailangan na magiging kaibigan natin, hindi yan yung magyayaya sa iyo every Sunday para lamang maglakwatya kayo. Kundi ang dapat na maging kaibigan mo, yung nagpapahalaga rin sa pagsambal sa Panginoon during that Sunday. Amen? Kung papayag na aagawin sa iyo yung pagsamba mo sa Panginoon, sapagkat napakahalaga po nun. Utos po sa atin ng Panginoon po ito. Tandaan po natin, all sin has negative consequences. May kabayaran po palagi yan. Lahat ng ating disobedience sa Lord, mayroon pong consequence po yan. Mayroon pong kabayaran po ang lahat ng bagay na hindi natin pagsunod sa Panginoon. Ngayon, ang tanong po dito, do you think you are getting away with sin? Ayaw po ba lahat? Nakakalayo na po ba tayo sa pagkakasala? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, alalahanin po natin na kailangan po talaga natin ng Panginoon. Actually, ang Lord na ito, pagka isinusuko mo sa Panginoon yung buhay mo, naiibsan po yung kanyang pagiging gaibig, yung kanyang pagdadalangkati, yung kanyang pamimigati. Naiibsan yung kanyang pagluha at nagpapalitan po ng kaganakan. Nalulugod kasi ang Panginoon kapag mayroon po isang taong nanunubalik sa Panginoon. Kaya nga ano sabi, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit kapag mayroong isang taong nanunubalik. Kapatid sa Panginoon, ganoon yung kaganakan na nararanasan nila sa langit. At ito po yung katotohanan ng kaganakan at hindi po panlabas lamang po, mga kapatid. You cannot sin and win. Kung halimbawa tayo yung magkakasala, hindi talaga tayo magtatagumpay. Now, sabi po dito, the books you are reading, the last you are tolerate. Now, pipiliin din po natin, kung minsan, di ba, may mga binataasa po tayo, meron po tayo. Pag nakikita po natin na magkakos po sa atin ng sin po ito, do not tolerate it. Huwag natin i-allow ito na makapasok po sa buhay natin. Kasi pwedeng, sabi ko nga po, pwedeng wasakin po niyan yung ating kaluluwa. Kaya nga, do not allow it, stop it, avoid it, and then turn your life into the Bible. Hayaan natin na itong Bible ang ating basahin ko kasi dito po natin talaga matutuklasan yung kaligtasan. This is the way to salvation. At kailangan po na talagang binabasa po natin. Sabi nga po dito, the words you say, the stories you tell, the lies. Now, kung halimbawa, puro sinungalingan lamang po yung ating sasabihin o ipapahayag o ikukwento, ito po yung magkakos pa rin sa atin po ng hindi maganda. Ano po? All this during case. Magkakos pa rin po ito ng sakit sa kaluluwa po natin. Kaya ingatan po natin yung mga bagay niyon. Huwag natin papabayaan yun. Alam niyo po, para mag-heal lahat ng pain into our soul, tayo po lahat kailangan maging active tayo sa Panginoon. Huwag po natin pabayaan po yung ating relasyon sa Panginoon kasi yun yung maglalagay po sa atin para ma-heal po tayo. And we need Christ Jesus. Siya po yung kailangan lamang po natin. Sabihin mo dyan sa katabi mo ngayon, kailangan mo si Jesus. Kung sabihin mo sa kanya, higit pa siya sa pera, higit pa siya sa kayamanan, higit siya sa ginto, higit siya sa lahat ng bagay, higit siya doon sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Amen? Okay, ikatlo na dapat nating matutunan po, He knows our full potential. Nalalaman po ng Panginoon kung ano po yung kailangan natin. Nalalaman ng Panginoon kung ano yung mangyayari at magagawa natin. No, sabi niya po dito, if thou hadst known. Sabi po ng Panginoon dito po, alam mo na. Okay, ang sabi niya po dito, basahin po natin ulit, ano po. Sabi niya po sa verse 42, okay. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y inid ngayon sa iyong paningin. Ito po yung time na sinabi po ni Jesus during His triumphant entry. Ano po? Sabi niya po dito, kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan.
Come on, people of God, let us open our eyes. Minsan kasi ang akala natin, ang kasapatan ng buhay, ang kapayapaan ng buhay, ay yung mga bagay na mga nakikita ng inyong mga mata. Sabi ko nga po sa inyo, ang Lord, beyond that things that He see. Hindi yung mga bagay na yan, nakikita niya na makakapagpaligaya sa atin. At sabi niya po sa atin, kung alam mo lang, kung nalalaman mo lang, kung nalalaman mo lang kung gaano kahalaga ang pag-church, kung nalalaman mo lang kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, kung nalalaman mo lang kung gaano kahalaga ang paglingkuran ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag nating sayangin yun. Kaya nga sabi niya po dito sa Jerusalem, what Jerusalem might have been, kung ano ba talaga ang mayroon dito sa Jerusalem na to, kung ano ba talaga, kung anong magaganap dito sa Jerusalem na to. Katulad na rin po ng sinasabi ng Panginoon sa atin, kung alam mo lang kung anong mangyayari sa iyo, kung hindi mo siya tatanggapin, kung hindi mo siya paghahariin sa buhay mo, kung hindi mo ipapriority ang Diyos sa buhay mo, kung alam mo lang kung anong mangyayari doon. Actually, alam niyo po, ito Jerusalem is the city of blessing. Ang ganda sana nitong city na ito eh. Ang ganda sana nitong lugar na ito eh. But instead, it has become a city of warn and grief. Bakit po kaya ang gayari po yun? Instead of blessing, ang nangyari sa kanila, naging city of war sila and that's naging city of grief po sila. Bakit po nangyari yun? It is same with us. Bakit supposed to be dapat you are blessed? Dapat sana pinagpala ka, pero bakit ang gulo ng buhay mo? Bakit parang wala ng kapayapaan sa buhay mo? You know why? Because ang sabi po ng Panginoon dito, dahil, ang sabi niya po dito, so verse 8, sabi po dito sa verse 44, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Pinabayaan mo lang, binaliwala mo lang eh. Yung mga bagay na mahalaga na kung pwede sana magdulot sa iyo ng pagpapala sa buhay mo at sa buhay na walang hanggan, supposed to be dapat yun ang mga bagay mo eh. Kung talagang pinariority mo ang Panginoon, binigyan mo ng halaga sa buhay mo ang Panginoon, dapat sana pinagpala. Right? Hindi ka sana nagsisisi ngayon, no more regrets. Wala sana kapighatian. Supposed to be dapat ang saya mo, nagre-rejoice po yung espiritu dahil nagpupuri ka dahil pinagpala ng Panginoon yung kaluluwa mo. Amen. Parang ang nangyari po dito, without God, without Jesus, there is no peace. Because Jesus is the Prince of Peace. Siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Kaya without Christ Jesus, magulo po ang buhay. Kaya hindi nyo napapansin, ang buong mundo, di ba naglalaban-laban at tatalo-talo? Bakit? Because of our different religion, different belief, different God. Iba-iba kasi yung naging Diyos ng tao. But there is only one God. Only Christ Jesus. According to the Bible, books of Acts, sabi po sa atin, Acts chapter 1, verse 12, under the roof of heaven, there is only one name that is given to us by the Father in heaven for our salvation, the name of Christ Jesus. Yung pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Pero ang dami nilang binabanggit na pangalan. Ang dami nilang sinasabit na Diyos. So doon po sa pagkakataon na yun, hindi talaga magkakasundo-sundo ang tao. Kaya there is always a war between the other country with the other country. Kaya mapapansin po natin, yun yung sinabi po ng Biblia, di ba? Bago po dumating ang Panginoon, maglalaban-laban, kingdom versus other kingdom. So, kung mapapansin po natin, ganun talaga ang magaganap kasi naglaban-laban po yung ating pananampalataya eh. At hindi si Jesus yung pinili, kaya nagkaroon po tayo ng kaguluhan. And supposed to be dapat payapa po ang pagkakalikha sa atin, kaya lang pinusukan po tayo ng ibang pag-iwala. And since doon pa lamang po sa first fall of man, doon kay Adam and Eve, nangyari na po yung pandaraya sa kaisipan ng tao. Kaya mga kapatid sa Panginoon, do not change God that you have already in your heart. There is only one foundation that is given, that is placed into our heart. It is Christ Jesus. Walang ibang pundasyon na inilagay sa atin, kundi si Jesus lamang po. Kaya kapag meron kang Jesus, kahit na magkagulo ang buong mundo, meron ka pa rin kapayapaan. And you must know that. At yun yung kailangan na matutunan po natin yan.
Kaya kailangan po tayo, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Pahalagaan po natin si Jesus. Jesus know your full potential. Sorry po. Yan. Jesus know your full potential. Alam niyo po, sabi niya po dito, no, the saddest word of tongue or pen, it might have been. Yung po ba parang sinasabi na marahil kung ako po ay talagang nanampalataya sa Panginoon, hindi sana magkakaganito ang buhay ko. Marahil kung ibinibigay ko lang palagi yung pagsamba ko, pagpupuri ko sa Panginoon, hindi sana masasayang yung buhay ko. Kapatid sa Panginoon, He knows what you can achieve. Don't underestimate God. Huwag natin parang mamaliitin sa buhay natin ang Panginoon. Iba sinasabi natin, mahalaga kasi itong gagawin ko eh. Listen, come on, di ba lang that? Marami po sa ating Kristiyano, parang sinasabi natin, mayroon akong mahalagang lakad, mayroon akong mahalagang pupuntahan. Come on. Gusto ko na maintindihan yung mas mahalaga ang Diyos. Kaya nga dapat let us place God first in our heart. Siya yung dapat na nandito sa puso mo, hindi yung ibang bagay. Kailangan ang Diyos yung nakaluklok dito at hindi po nakasiin lang ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, ang Diyos kailangan emphasize siya ng buhay mo. Hindi siya kumbaga parang singit-singit lamang po siya. No? Kaya nga po, kung mapapansin po natin, kapag may gagawin ka na, o Lord, ka muna. Kaya nga, ang sabi po dito, it might have been. Kaya nga, kung papansinin po natin, mga kapatid sa Panginoon, marami tayong panghihinayangan. And we miss all these things that we need to learn from God. Huwag nating hahayaan po na masayang po yung bagay niyo. Now, tingnan niyo po ito, ha? Meron po tayo po dito, no? Have you blown it? A great future gift, a great past every time. Kapatid, ang daming pangit na pangyayari doon sa past po natin. Pero, mas magiging maganda yung naghihintay sa atin kung ikaw mismo gagawin niyo yung bagay niyo sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na magagandang nakalipas nun, kaya yan tabunan ng magagandang naghihintay sa atin kay Jesus. Di ba? Kung minsan, parang gusto po natin, yung magpayaman lang tayo na magpayaman dito sa daigdig nito. Ang dami natin pinapangarap dito. Pero ang tanong dito, nagkaroon ka ba ng malaking pangarap pagdating sa Panginoon? Pinagpursingihan mo ba yung pangarap mo sa Lord? Di ba kung mapapansin natin, mga kapatid sa Panginoon, halos lahat ng tao nagsisikap po sila dahil sa pangarap nila dito sa mundong ito. Talagang pinagpapagala nila, nagdo-double time sila, nagdo-double effort sila. Talagang nagpapaganto sila para makamit nila yung kanilang mga pangarap. Pero ang tanong dito, pagdating ba sa Lord, pinangarap mo ba, pinagpagalan mo yung pangarap mo sa Kanya na makasama mo siya pagdating ng araw? Hindi po ba nakita na marami po are sitting on their laurels pagdating po sa Panginoon? Yung bang makikita mo lamang po sila na easy lang po sila. Diyan lang naman ang Diyos. Pag gusto magsimba, magsisimba ako. Pag ayaw ko. Come on, let us change our... Palitan po natin yung ating ganong pananaman. At lagi po natin isipin, mahalaga ang Diyos sa buhay ko. Pagsahin sa tabi mo ngayon, mahalaga dapat ang Diyos. More than anything in your life. Kailangan higit pa siya sa lahat ng mga bagay sa buhay po natin. At ika-apat na kailangan matutunan po natin dito, He longs to give us peace. Gusto niya talaga eh. Gusto niya na magkaroon ka ng kapayapaan. Ano ba yung mga bagay na nagsasuffer sa iyo para magkaroon ka ng troubles in mind? Gusto ng Diyos na ibsan yun. Kaya lang, pansinin mo lamang palagi ang Panginoon na nangungusap palagi sa iyo. The things which belong to thy peace. Ano sabi niya dito? Kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ikaw, sa oras na ito, alam mo ba kung ano makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan? Mahaling sinasabi mo, yung ganda na nakikita mo dito sa mundo ito. Like yung nakita po ni Jesus, the beauty of Jerusalem. Nakita niya yun, pero mas higit na nakita niya beyond that scene. Higit pa doon sa kagandahan ng Jerusalem yung nakita niya. Now, open your eyes, your spiritual eyes. Mas mayroon pang bagay na makikita maganda kesa dito sa mundo ito. And what is that? The things of
Yung mga bagay na nandun sa langit, yun ang higit na maganda. Yung buhay na mahahantong doon sa kalangitan, yun ang maganda na dapat na makita ng mga mata mo. Hindi yung ganda nitong mundo na ito. O na maganda nitong mundo na ito, pero kung wala si Jesus sa buhay mo, it turns this world into perish. Makakapaglagay po sa atin sa matinding kapahamakan. Kaya nga ingatan po natin yung ating lust. Kaya nga sabi nga po sa atin, ang nakakapagdulot po sa atin ng kasalanan ay po tinatawag na lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kaya nga lagi po natin na itong buhay nito ay pahalagahan natin what is the things above. Kung ano yung bagay na naghihintay sa atin doon sa kanyang kaharian. Sabi po na Luke chapter 19:42, sinabi niya ako na nalaman mo lamang araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa inyong paningin. No, come on. Noong mga panahon po na yun, hindi pa nila alam kung ano po yung talaga magaganap kay Jesus. Kasi that was only a prophesy. Inihula pa lang yun, and not yet fulfilled by God. Gagawin pa lang ng Panginoon, pero sa atin, you must know this, no? Dapat na malaman natin na itong mga bagay nito nangyari na. Tinubos na tayo sa pagkakasala, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po natin alam. Ano yun? Yung kahalagahan ng ginawa ni Jesus. Until now, marami pa rin tao hindi nagpapahalaga sa Panginoon. Marami pa rin tao, baliwala sa kanya yung cross of Christ. Baliwala pa rin sa kanya yung pagkamatay ni Kristo. Yung kanyang pagkabuhay, hindi pa rin po naging mahalaga po sa kanya yun. Kaya nga, ano sabi po sa atin ng Biblia? Kung ipinakayo lang yung namin na si Jesus ay Panginoon at siyempre binuhay ng Diyos, maliligtas ka. As simple as that, na kapag pinapahayag po natin, if we confess that Jesus is Lord, and He was raised from the dead, we will be saved. Tayo ang maliligtas, ganun lamang po kasimple. Kaya lang, ang tanong ng Lord, kung alam mo na. Ang sabi ng Lord, kung alam mo na. Until now, ang daming tao hindi pa nakakaalam nito. Hindi nila alam na itong ginagawa natin ngayon ay sobrang napakahalaga. Dahil ito po yung ating way to the life eternal. Na kapag tayo po natutunan po natin na pahalagahan itong mga bagay na ito, it is towards peace. Papunta po ito sa kapayapaan. At yung kapayapaan na yun, hindi na kapayapaan dito sa buhay nito, kundi yung totoo kapayapaan sa piling ng Diyos. Peace, what a good word! Napakagandang salita, napaka-matatag na salita na kung saan yun ang talagang kailangan natin. It is not the peace of the word, but the peace coming from our God. Ang sabi niya po sa Philippians, sabi niya, the peace of the Lord surpasses all understanding, that guide our heart and mind through Christ Jesus. Ang sabi pa po sa atin ng Biblia, kapayapaan ang hinihingi niyo sa akin, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi po ng Biblia, sabi ng kanyang salita, ang ibinibigay kong kapayapaan sa inyo ay hindi maibibigay ng sanlibutan. Kaya kapatid sa Panginoon, gusto ko na magtiwala sa Panginoon. The real peace that we need is the love of Christ Jesus at sa Kanya. Kaya hindi ka nagiging masaya. Kahit na mayaman ka, kahit kompleto ka na lahat ng bagay dito sa mundo, kaya hindi ka pa rin masaya because the real peace from Christ, yun ang wala na yun. And I hope and I pray to God na yun ang magkaroon po tayo. Let us decide to have the peace that coming from God. Kaya lang dapat na malaman. Kailangan tayong lahat malaman natin yun. Jerusalem means the city of peace, but war was waiting in the woods. Anong nagintay sa kanila? Kabi-kabilang pagkubkub, kabi-kabilang digmaan, and until now, and after the future, mayroon pa rin naghihintay na digmaan sa kanila. Hindi na tapos yung digmaan, pero lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon, gusto pong malaman po nila. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng kagutuman, meron tayong kapayapaan because of Christ. Amen? Luke chapter 19, verse 43 to 44. Darating ang mga araw na magkakapos sa paligid mo
ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila ng mga nagigipitit sa kabi-kabila, wawasakin kanila at nilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwan, magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Panginoon. This is the triumphal entry of God into us. Amen. Ito po yung pagpasok ni Jesus sa buhay mo. Dinadalaw ka ng Panginoon sa oras nito. Ang tanong dito, bubuksan mo ba yung puso mo para patuloyin siya? O isasama mo pa rin niya? O mananatiling nakasarayan para sa kanya? This time, you must learn from our God. Kailangan matuto tayo lahat sa Panginoon. Kung dati, ganyan lang kaliit ang pagpapahalaga mo sa Lord, lakihan mo na. Mas maging malaki pa sa mga pangarap mo sa mundo ito. Mas maging malaki pa sa inaasahan. Sapagkat ito yung pinakamahalaga na kailangan na meron ng isang tao kung gusto mo talaga ng real peace with Christ Jesus. Tayo po natin magsitayo. Sabayin po natin ang Panginoon sa oras nito. Let us express that Jesus is important for us. Ipadama mo ngayon sa oras nito sa iyong pagsama. Let's take this seriously. Seryosohin po natin yung ating pagpupuli sa Panginoon. Gusto ko po na maranasan po natin ang Panginoon sa oras nito. Sa ating pag-awit sa Kanya, sa ating pagsama sa Kanya. Damahin po yung presensya ng Panginoon yung nagsasabi sa iyo, anak, ipapaalam ko sa iyo ang mga plano nito. Walang bagay na maniningit sa iyo, sapagkat ano sabi ng Lord? Call unto me and I will answer you. Ipapahayag ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo nalalaman. Mga bagay na kamangha-mangha. Kabalik sa Panginoon sa oras na ito, gustong ipaalam sa iyo ng Panginoon na mahalaga siya sa buhay mo. Mahalaga siya na isa sa anumang bagay sa buhay mo. Mahalaga pa siya sa katawan mo. Sapagkat yung kaluluwa natin ang pinaka-naharap sa ating Panginoon. Kaya kung hindi natin papaalalahan ng Diyos na ito sa buhay po natin, sayang lamang po. We waste our life into the things of earth. At sayang naman po, hindi po ito may babalik sa ating Panginoon sa buhay. So let us worship God. Hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. Pinupulit na natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. It's yes, Lord, naginis na lang sa aming buhay at lalo. Ikaw yung Diyos na ginagangin at lahat, Panginoon. Kahit nariyaman ang mga Panginoon, hindi makapagpatay sa iyo. Walang ibang mahalaga sa akin, Panginoon. Ikaw yung natatanging galawan ng bawat isa sa akin lahat. Sapagkat ikaw ang natutulog sa amin ng buhay, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Yes, Lord, Lord, ikaw naman, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pag-alipin natin po sa amin, O Lord.
ang kahalagahan sa buhay nito ay walang iba kundi ikaw, O God. Panginoon, hayaan mo na matatakbo sa aming puso isipan ang mga bagay nito, Lord, upang mag-isip, Panginoon, ang aming mga espiritu, O God, sa katotohanan po lamang. At ang katotohanan nito, Panginoon, na magpapalaya sa amin, O God. Hayaan mo, Panginoon, na makalaya kami sa pagkakaalipin ng sanlibutan ito, O God, at makita namin, Panginoon, na ang kalayaan at kapayapaan ay nanumula lamang sa iyo, Panginoon Yesu Cristo. Kung kami, Panginoon, ay nasa iyo, Lord, wala nang bagay kami hahanapin pa, sapagkat nasa iyo na ang lahat, O God. Nasa iyo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Lord, saan pa po kami pupunta, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord. At hayaan po, Panginoon, ay idulog po sa iyo, Panginoon, ang bawat isa amin, O God, ang kalaguan ng aming mga espiritu, Lord, especially our relations to you, O God. Lord, huwag mo po paitulutan ito na maagaw na magbagay, Panginoon, at kabalaan sa mundo, O God. Tanging ikaw lamang, Panginoon, na mapagtuunan po namin ang mga bagay nito, Lord. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa oras dito, Lord, mangako ang bawat sa amin, O God, hindi man po namin magawa, Panginoon, pero pipilitin namin, sisikapin namin, Panginoon, na masunod ang kalooban mo sa aming buhay, O God, mga mahalagang ka, Panginoon, at magawa namin, Panginoon, lahat ng mga bagay, Panginoon, ay pinag-uutos mo po sa amin, O God. Tulungan mo po lamang kami, Panginoon, sapagkat bagay naman po namin, Lord, na meron kami mga weaknesses, O God, at yung mga weaknesses na yun, Panginoon, alam namin, O God, doon po kami pala nakasaysa. Yung mga po, Panginoon, kung kailan kami mahina, saka naman kami pinalalakas, sapagkat kung kailan kami mahina, O Lord, saka naman nahahayag at kapangyarihan mo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Baluti ko po ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, at sa aming pag-uwi, O God, Lord, inatag mo po kami, Panginoon, upang paluwalhati po kami makarating at makauwi sa aming mga tahanan, O God. Pagpalagi mo po, Panginoon, ang bawat isa, siksipin kayo itong maapaw na pagpapala, O God. Higit pa sa aming mga inaasahan at sa aming mga palalaki, Panginoon, ang ipagkakalong mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, pag-ibayuhin mo pa, Panginoon, ang aming nalalaman pagdating sa iyo, Panginoon, upang sa ganun, O God, maihanda namin, Panginoon, ang aming mga espiritu upang sa pagbabalik mo, Panginoon, maharatan mo kami lahat na nakahanda, Panginoon, buhay, ising, Panginoon, at active, Panginoon, sa paggawa sa mga bagay para sa iyo, God. Salamat po, Panginoon Jesus, salamat po sa iyo nakinang kapurihan, baluti po po ng iyong banal na dugo, at Diyos ka, Lord, at patuloy po namin hinihiling, Panginoon, na palagan namin po, Panginoon, ang biyaya ng iyong presensya sa lugar ng ito, Lord. Magtagumpay ang gawain ito, O God, at pagdalo mo pa po, Panginoon, na expand, Panginoon, ang territory mo, Panginoon, dito sa lugar nito, God. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, sa iyo po namin. Binabalik ang lahat ng kapagyan karanganan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. God bless you all po.